So yan, welcome dito sa ating live anniversary. So third year anniversary na natin, winners, and sa mga sumusuporta, by the way, sa mga sumusuporta dito sa ating live. No, salamat sa lahat ng students na uh, nandito ngayon na nakiki-celebrate sa atin. At sa inyo, sa mga non-students man na hindi pa kayo nagiging part ng Team Genuine or nandiyan lang kayo para manood or support, maraming salamat sa inyo. So supposedly itong ating training for tonight ay exclusive to para sa Team Genuine. Pero since tumaon siya na tawag dito na anniversary, so nag-decide ako na sige, i-public na lang natin kasi ano naman na tawag dito anniversary naman na natin. Kaya yun. Kaya mag-share ako sa inyo tonight ng supposedly is yung exclusive training para sa Team Genuine. I-share ko na ngayon in public. So, ang pinaka-tema ng ating celebration, itong ating third year anniversary is Celebrate Abundance. Okay, Celebrate Abundance. So, once again, happy anniversary. Happy third anniversary sa atin, winners, kasi 3 taon na tayo. No? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang alam mo yun, nag-uusap kami, kasama ko yan sina Coach Donan yun noon, no, nag-uusap-usap kami sa magandang future ng Team Genuine, yan sina Coach Jasmine. Dati nangangarap lang rin talaga kami. So tama talaga yung mga sinabi ng mga millionaire circle natin, yung sinabi kanina ni Coach Lubin, dati nangangarap lang talaga kami. And ito na tayo ngayon. Pero ito kasi yan, magandang lesson magandang lesson actually yung kaninang raffle. Diba? Congratulations kay Mira Flor, parang ikaw lang yung nanalo. Parang ikaw lang talaga nanalo dun sa dun sa tawag dito sa raffle. Pero may pumasok na lesson. No? Before tayo magsimula dun sa topic natin, may pumasok na lesson sa akin habang nag-raffle kanina. Paulit-ulit si Mira Flor na nananalo. Nakahakot si Mira Flor, pero nakita kasi namin na siya yung may pinakamarami talagang biniling raffle ticket. Nakita ko, ang dami niyang binili na raffle ticket. So, ang pumasok agad sa isip ko is parang that's the same with success din, na andiyan naman na talaga yung success, kailangan present ka lang talaga at kailangan ikaw talaga yung may pinakamaraming ginagawa. So parang ganun yung pumasok na sa akin na lesson habang hinahakot ni Miraflor yung mga prizes, no? Kailangan ikaw talaga yung may pinakamaraming ginagawa. Kumbaga, parang sa pag-asenso, ikaw dapat yung pinakamasipag, ikaw yung pinaka-consistent, ikaw yung pinaka-matyaga, no? At ikaw yung i-reward. Okay, hindi naman ang pag-asenso naman hindi naman yan exclusive para sa mga kung sino-sino lang no? Ang pagiging successful, inire-reward yan sa mga tamang tao. Kung hindi ka pa nagiging successful, ibig sabihin hindi ka pa tamang tao, ganun lang naman kasimple yun Pero as long as nagtutuloy-tuloy ka, magiging tamang tao ka rin in the future. Okay? So, yon. Alright, so with that being said, ready na ba kayo na magsimula tayo dun sa magsimula tayo dun sa ating topic for tonight. So, maganda yung topic natin for tonight. Kasi, di ba, sa OGC natin ay yung mga letter C's of success. Kung di ako nagkakamali, yun yung title ng ating mga OGC sa every Saturday para sa buwan ng July. So, kung ready na kayo dyan, comment kayo dyan ng ready na, para makapag-simula na tayo. Para at least may idea ko, alam ko na naririnig nyo din ako. Hina ko talaga yun. Ready na ba? Comment kayo dyan ng ready na. Alright, ready na. So, yan. Okay, so magsisimula na tayo dito sa ating topic for our third anniversary. Na alam ko na marami din ng nito. Marami rin na matutulungan nito. So, bibigyan ko kayo ng simple story. Hindi ko masabing story talaga to, pero parang story analogy. Parang ganito. Nasubukan nyo na ba na magbigay ng regalo sa ibang tao? I'm sure naman, oo, di ba? Sa buong buhay nyo, I'm sure naman na may nabigyan ka na ng regalo. Whether birthday celebration yan, Christmas, di ba, exchange gift, or sa special someone mo, boyfriend, girlfriend, parents, di ba? Nakapagbigay ka na ng regalo, something na regalo sa special na tao para sa'yo. Okay? So, alalahanin mo yung pinakang huli na nagregalo ka. So, alalahanin mo yung time na yan. So, bakit ko to tinatanong sa inyo? Kasi imaginein mo tong ganitong scenario. Nagbigay ka ng regalo dun sa special someone mo. Kung kanino ka man nagbigay.
whoever na binigyan mo man, kung sino man yan. Tapos nung binigyan mo siya ng regalo, ang naging reaction niya, sa halip na magpasalamat siya sa'yo, nagreklamo pa siya. Okay, nagreklamo siya. Anong sinabi niya? Bakit ito lang? Ano ba yan? Bakit ito lang? Ito lang? Naka-experience na ba kayo ng ganon? May na-experience na ba kayo na ganon? Baka sakali na meron kayo na-experience na ganon. Anong mararamdaman mo? Kapag naka-experience ka na, nagbigay ka ng regalo, lalo-lalo na yung regalo na nag-effort ka, yung regalo na, halimbawa, pinag-ipunan mo pa ng matagal na panahon para lang maibigay dun sa tao na yon. Tapos nung naibigay mo sa kanya, ganun yung naging reaction niya. Kung naranasan mo na yon, at least alam mo yung pakiramdam. Pero kung sakaling hindi mo pa nararanasan, imaginein mo na ganun. Imaginein mo na ganun yung nangyari. Di ba ang sakit? Kahit imaginein mo pa nga lang, di ba masakit na yon? Kahit sino naman masasaktan. Kahit naman ako masasaktan eh. Di ba? Kahit nasabihin pa natin gaano kasimple yan, gaano kaliit o gaano kalaking regalo yan, kung hindi na-appreciate ng tao na binigyan natin, masakit sa atin yun. Di ba? Masasaktan tayo nun, lalo na kung nag-effort tayo. Di ba? Masakit yon. Ngayon, bakit ko to sinishare sa inyo? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi gusto kong maunawaan nyo na parang ganun din sa mga small achievements na nakukuha nyo. Okay? Parang ganun din sa mga small achievements na nakukuha nyo. Siyempre, di ba? Whether naniniwala ka man sa Diyos or hindi, doesn't matter naman. Kasi parang blessing yan, di ba? Blessing yan. Halimbawa, nakabenta ka. Kumita ka ng 200 pesos. Gaano kalit o gaano kalaki yung kinita mo? Ito yung tanong. Usually, every time na nakakabenta ka, kumikita ka, lalo-lalo na pag maliit, ano nagiging reaction mo? Ano nagiging reaction mo? Ito lang. Aminin mo man or hindi, aminin nyo man or hindi. Sigurado meron na sa inyong gumawa nun. Kasi ako, ginawa ko din yan. Di ba? Pagka kumikita ako, ang nagiging reaction ko sa halip na magpasalamat ako, lalo-lalo na pag maliit, no? Ang nagiging reaction ko, bakit ito lang? So, ano yung lesson na gusto ko na kunin nyo dito? Every time na binibless ka, lalo na pag maliit, learn how to appreciate, learn how to celebrate. So, yun yung letter C. Yun yung ikatlong C dito sa letter C's of success sa OGC natin. Celebrate. Learn how to celebrate. Magpasalamat ka dyan sa bagay na nakukuha mo na yan. At kahit na hindi pa, paano yan kung hindi pa ako kumikita? No? Magpasalamat ka pa rin. Bakit? Andito ka na sa Team Genuine. Ito na yung makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Nandito ka na eh. Kasi, palagi niyong tatandaan, may kasabihan nga eh, na kung ang palagi mong hinahanap ay yung pangit, yun lang yung makikita mo. Kung ang palagi mong hinahanap ay yung maganda, yun lang din yung makikita mo. Kung ang palagi mo lang hinahanap ay yung ipagpapasalamat, yun lang din ang makikita mo. So palagi niyong tatandaan yun, yung lesson na yun. So learn how to celebrate. Kasi meron tayong tinatawag na law of increase. So medyo advanced na training na ito, pero bibigyan ko kayo ng konting preview regarding dito. So itong law of increase, ibig sabihin nito is yung para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo. Isa sa mga paraan para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo ay dapat marunong ka magpasalamat, marunong ka mag-celebrate. Ito yung ito yung trick dito. Kahit hindi mo pa nakukuha. Kasi madalas, 'di ba, ano yung sineselebrate natin pag nakuha na natin? Pero pag hindi pa natin nakukuha, syempre hindi natin i-celebrate. 'Di ba? Parang naman 'yun, parang common sense naman 'yun. Syempre mag-celebrate ka kapag nakuha mo na. Pero dito sa itinuturo ko sa inyo, kailangan mong maintindihan, kailangan mong matutunan na pwede ka naman mag-celebrate bago mo pa siya makuha eh. Pwede kang mag-thank you in advance. Okay, so bibigyan ko kayo ng story. O yan. So mga mahilig mag-story. Naikwento ko na rin ito sa Team Genuine Academy pero uulitin ko ulit sa inyo itong kwento na to. Sa isang baryo, sagana ng pagkain, sagana ng tubig, sagana ng halaman, sagana sa gulay, sagana sila sa lahat ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. So sila, hindi na nila kailangan pang mga ibang bayan para lang
makakuha ng mga pagkain, resources, kasi saganang-sagana na sila doon eh. Ngayon makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa kanila, sa lugar nila. Matinding tagtuyot to the point na natuyo yung mga halaman nila, natuyo yung tubig, pati yung mga hayop nila unti-unting namamatay. So, nangailangan na sila na pumunta ng ibang bayan para lang makakuha ng mga resources. So, parang nagkaroon ng talaga sa kanila, ng krisis dun sa lugar nila. Pero itong mga tao kasi dito sa baryo na to, itong mga tao na to, sila ay mga makadiyos. No, mga relihiyosong tao, mga makadiyos. So yung leader nila, yung kapitan nila, nagpatawag sa kanilang lahat. Nag-announcement pala, nagbigay ng announcement. Ang sabi ng kapitan, mamayang alas 6 ng gabi, pumunta tayo sa gitna ng baryo natin. Tapos magpe-prayer meeting tayo. Okay, magpe-prayer meeting tayo, magdadasal tayo ng ulan. So siguro mga mga nasa 50 katao lang, kukunti lang sila na na nandun sa baryo na yon. Magdadasal tayo ng pag-ulan. Okay? So syempre nag-agree lahat ng mga tao, and then kinagabihan, pagdating ng alas 6 ng gabi, nagtipon-tipon na sila, yung mga 50 katao na yon. Pero doon sa 50 katao na yon, merong isang bukod tangi na kapansin-pansin. No, kapansin-pansin itong tao na to. No, itong tao na to, ang pangalan niya ay si Bogart. No, si Bogart. No, itong tao na to, kaya siya kapansin-pansin kasi sa kanilang lahat na magpe-prayer meeting, siya lang yung bukod tanging may dala-dalang payong. So, end of the story. Nag-gets niyo ba? Nag-gets niyo ba? Ano sa tingin niyo yung moral lesson nun? Sige, kayo muna yung tatanungin ko. Ano sa tingin niyo yung lesson na makukuha natin doon? Diba? Sige nga, comment kayo dyan habang umiinom ako. Laki ng inuman ko ngayon. Okay. Dito na lang. So yun. Sa kanilang lahat na nag-prayer meeting para sa ulan, siya lang yung bukod tanging may payong. Diba? So ano yung pinaka-moral lesson niya? Yes, tama. No? Tama ito. Ito. Si Richard. Baliktad yung pangalan. Siya lang yung naka-ready sa ulan. Ngayon, ang tanong, dun sa kwento na yun, base sa kwento na yun, sino yung talagang may faith? Sino yung talagang naniniwala na makukuha niya yung pinagdarasal niya? Di ba yung nagdala ng payong? So ito yung tanong ko sa inyo. Tuwing kailan ka nagse-celebrate? Pag nakukuha mo lang yung isang bagay, pag nakuha mo na, or before mo pa makuha? Nagpapasalamat ka na in advance. So halimbawa, gusto mong kumita ng additional 10,000 pesos, sasabihin mo na thank you Lord para sa 10,000 pesos. Ready na ako para dyan. Or hanggat hindi mo yung nakukuha, hindi ka nagpapasalamat. Nakikita niyo yun? Yun yung totoong naniniwala. Nagigets niyo? Yun yung totoong naniniwala. Yung taong totoong naniniwala, hindi nagbabase sa salita. Ang daming tao na nagsasabi na naniniwala, pero hindi naman nakikita sa gawa. Kumbaga, hindi naman nagdadala ng payong. Diba? So, ano yung mga example? Gusto mo magkaroon ng malaking savings, pero wala kang bank account. Nangangarap ka ng saksakyan, di ka marunong mag-drive. Diba? Gusto mo mag-travel sa mga magagandang lugar, wala ka namang passport. Tapos ang iniisip mo, saka na ako magpa-passport kapag meron na akong pan-travel. Hindi mo talaga nakukuha. Saka na ako kukuha ng bank account pag marami na akong pera. Hindi mo talaga makukuha 'yon. Kasi in the first place, hindi mo naman ini-expect na mangyayari. Nagpi-50-50 ka pa or hindi ka naman talaga naniniwala. So ganun ka-importante itong itinuturo ko sa inyo na learn to celebrate in advance. Yun ang trick doon in advance. Kasi itong celebration, itong pagdating sa mga prayer, dun sa mga bagay na gusto mong makuha, dapat hinihiling mo siya in advance. Pinagpapasalamat mo na siya in advance. Hindi ka lang nagpapasalamat sa kung ano yung nakuha mo na, nagpapasalamat ka rin sa kung ano yung parating. Nagigets nyo ba? At kung sakasakali man na yung bagay na gusto mo ay hindi talaga dumating,
baka meron kasing mas magandang ibibigay sa'yo. Kaya mag-prepare ka din doon, magpasalamat ka pa rin. Okay? Ito kasing gratitude, yung pagiging grateful sa mga bagay, gaano man kalaki o gaano man kaliit yung mga bagay na nakukuha mo, hindi naman ibig sabihin na grateful ka ay hindi ka na makaka-experience sa mga problema sa buhay. Hindi naman ganun yun eh. Hindi porket grateful ka, lahat na ng bagay makukuha mo agad, lalo na instantaneously or agad-agad. Hindi naman eh. Kahit na grateful ka, makakaranas ka pa rin ng mga problema, may mga tao hindi pa rin maniniwala sa'yo, may mga tao pa rin i-reject ka. Hindi naman kasi nawawala yung problema hindi naman nawawala yung challenges kapag grateful ka. Ang nawawala, ang unti-unting nawawala kapag grateful ka, ay yung negatibong pag-iisip mo sa mga nangyayari. Yun ang unti-unting nawawala. Sabi nga ni Zig Ziglar, yung father ng motivation, no? Sabi niya, the best attitude is the attitude of gratitude. Ang attitude ng pagpapasalamat. Okay? So yun yung palagi nyo natatandaan. Hindi nawawala yung mga challenges sa buhay natin pag grateful tayo, pero unti-unting nawawala yung negatibo mong pag-iisip. Kasi kung nagkakaroon ng mga challenges sa buhay mo tapos dinadramahan mo yan, nagagalit ka, naiinis ka, hindi ka naman makakapag-isip ng tama eh. Diba? Nai-stress ka, na-frustrate ka, mas lalo ka hindi nakakapag-isip ng tama. Pero pag grateful ka, for example, nakaka-experience ka ng mga challenges, ano ba yung mga typical na challenges sa negosyo natin? Yung mga taong hindi naniniwala, yung family mo, na mismong family mo na hindi ka sinusuportahan, hindi naniniwala sa'yo. Yun yung mga challenges na madalas natin na-experience, yung sunod-sunod na rejection. Ang typical na tao, ang magiging reaction nila doon, ano ba yan? Malas siguro ako dito. Hindi yata ito para sa akin, itong negosyo na to, hindi yata to para sa akin, para sa kanila lang siguro yan. Sila kasi swerte, ako kasi malas. Ganun mag-isip ang mga loser. Ganun mag-isip yung mga taong walang nararating sa buhay. Diba? So kung sakali man, na ganun yung reaction mo every time na nakaka-experience ka ng challenges, pwede mo naman baguhin yan. Palagi mong tatandaan, tao tayo, hindi tayo puno, na kung saan ka itinanim, doon ka na lang talaga tutubo hanggang pagtanda mo. Hindi naman eh. Tao tayo. Kaya natin magbago. Diba? Kaya natin baguhin yung sitwasyon natin. So instead na ganun yung nagiging reaction mo every time na nakaka-experience ka ng mga challenges, mga problema sa buhay, practicein mo yung sarili mo na magpasalamat. Parang isipin mo na mabuti. Parang, ang hirap naman, magpapasalamat ako, ang pangit ng nararanasan ko, tapos magpapasalamat ako. Ulitin ko, ganyan mag-isip yung mga taong walang nararating sa buhay. Kung gusto mo may marating ka sa buhay, babaguhin mo yung klase ng pag-iisip na yon. Every time na nakaka-experience ka ng mga ganung challenges, magpasalamat ka, pwede mong sabihin ganito, Lord, salamat dahil hindi ako sinusuportahan ng pamilya ko. Kasi sila yung gagamitin ko na motivation para patunayan na kaya ko. Lord, salamat dahil ang dami kong rejection na natatanggap. Alam ko, pinatatatag mo lang ako. Kasi di ba, bukod tanging, tinuro ko naman sa inyo na bukod tanging paraan para hindi mo na indahin yung bawat rejection ay kapag paulit-ulit mo na siyang nararanasan. Di ba? Hindi ka tatatag sa rejection kapag minsanan mo lang yan maranasan. Hanggat nasasaktan ka pa sa mga rejection, ibig sabihin, hindi ka pa pwede maging successful. Kasi walang kahit na sinong tao na successful ang ayaw ma-reject. Ang umiiyak pag nare-reject. Walang successful na ganun. Ang mga taong successful, ang mga taong naging successful, every time na nare-reject sila, naintindihan nila na normal lang yun. Naintindihan nila na merong much better para sa kanila. Kaya sila nare-reject. Halimbawa, hindi bumili yung binebentahan nila. Okay, next. Meron diyang bibili. No? Meron nga yung, di ba, yung analogy, yung kwento ng magtataho. Diba? Yung magtataho, kahit na hindi mo yan pinapansin, hindi hindi ka bumibili dyan, almost every time, nauubos pa rin naman nila yung taho nila eh. Kahit maraming nagre-reject sa kanila. Bakit? Kasi sigaw lang sila ng sigaw ng taho eh. Kasi naintindihan nila, yun ang trabaho nila, sumigaw ng taho at hanapin yung mga tao na bibili. Hindi nila goal na bentahan lahat. Di ba? Nakakita ka na ba ng magtataho na kinukulit ka? Sige na, bili ka na ng taho. Masarap to. Di ba? Mura lang naman eh. meron naman nagganon sa inyo. Malay ko ba? Baka meron nga. Di ba? Kasi ako, hindi ko pa na-experience yung ganon eh.
Pero at the end of the day, almost every time, nauubos naman nila yun. Kasi ang trabaho nila ay sumigaw lang na sumigaw ng takot. Gagala sila para malaman nila kung sino yung gustong bumili. This is the same sa atin, sa negosyo natin. Papakita natin yung mga product, papakita natin yung opportunity ng Team Genuine, and hindi lahat magugustuhan. Or hindi lahat magugustuhan agad. Yeah. Merong iba dyan na abutin pa ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon bago sila makapag-decide. Pero okay lang yun kasi tuloy-tuloy lang tayo maghahanap. So ulitin ko, yung pagiging grateful mo, yung pagpapasalamat mo, every time na nagkakamali ka, Lord, salamat kasi meron na naman akong bagong lesson na natutunan. Di ba? So practicein mo na every single time na kapag merong pangit na nangyayari, matuto kang magpasalamat at hanapin mo kung ano yung pwede mong ipagpasalamat. Kasi perspective lang naman yan eh. Di ba? Perspective lang naman yan eh. Ibig sabihin kung paano natin tingnan yung mga bagay-bagay, sa totoo lang, isang malaking factor yun na pinagkaiba ng successful na tao sa hindi. Kapag ang isang successful na tao nakaka-experience ng mga challenges sa buhay, nakikita nila yon as something na lesson. May lesson sila na makukuha. Samantalang yung mga may poor mindset, yung mga hindi naging successful, every time na nakaka-experience sila ng challenges sa buhay, ang iniisip nila, pinahihirapan sila ng mundo, pinahihirapan sila ng Diyos, malas sila. Ganun yung mga poor mindset. So at least nagiging aware ka kung sakali man na meron kang ganung klase ng mindset o yung poor mindset, no? Okay lang. At least mag-decide ka na baguhin mo 'yan. Kasi kung hindi mo babaguhin 'yan, hindi naman magbabago yung buhay mo eh. Kaya huwag kang mag-expect. Hindi swerte itong ginagawa natin. Hindi swerte yung negosyo. Hindi to nakabase sa swerte o malas. Walang pakialam ang success sa swerte o malas. Yan ang pinaniniwalaan ko. Yung mga tao nagiging successful, binabago nila yung mga sarili nila. Yung mga tao nagiging successful, binabago nila yung pag-iisip nila, binabago nila yung ugali nila, binabago nila yung mga pamamaraan nila. Kahit mahirap. Kaya kukunti lang talaga nagiging successful kasi kukunti lang yung willing na baguhin talaga yung pag-iisip nila. Ang daming taong mapapride eh. Okay? Ito, medyo konting real talk lang. Kung sino pa tong mga walang narating sa buhay, sila pa yung mapapride. Na ayaw magbago, bahala ka sa buhay mo. Kaya nga wala kang nararating eh. So, aralin natin kung paano natin ibaba yung mga pride natin. Right? Kapag grateful ka, nagbabago yung perspective mo eh. Kapag grateful ka, marunong ka magpasalamat, marunong ka mag-celebrate, whether small wins, big wins, or in advance, nagbabago yung mga pananaw mo sa buhay, nagbabago yung ano eh. Subukan nyo to. Okay, within the next 30 days, subukan nyo na practicein yung ganon, na every time, papasalamatan mo lahat ng bagay. Hindi mo naman kailangan imikin na maririnig pa ng ibang tao eh, kasi isipin nila abnormal ka eh. Kahit ikaw na lang, bulong mo na lang sa sarili mo. Ang importante naman ng bago, ikaw, hindi naman yung ibang tao eh. Ang pinaka-importante na kailangan magbago para maging successful ka ay ikaw, hindi ibang tao. Kahit walang sumusuporta sa'yo, kahit walang naniniwala sa'yo, kung ikaw naniniwala ka na kaya mo, magbabago ka, kaya mo maging successful. Pero kung lahat ng mga tao sa paligid mo ay naniniwala sa'yo, sinusuportahan ka, pero ikaw mismo, hindi ka naman naniniwala, magiging successful ka ba? Di ba hindi? So, ang importante na naniniwala, ang importante na nagbabago, ang importante na nag-a-adjust, ikaw, hindi ibang tao. Hindi mo sila kayang baguhin. Hindi sila magbabago para sa'yo. Kahit sino pa yan. Magulang mo, kapatid mo, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, best friend mo, hindi sila magbabago para sa'yo. Ikaw magbago para sa sarili mo. Okay? So, before tayo matapos, gusto ko kayo bigyan ng konting activity. So, whether part ka ng Team Genuine or hindi, pwede mong subukan. Bahala ka kung gusto mo. Within the next 30 days, kumuha ka ng isang notebook, na kahit anong notebook, di mo kailangan bumili ng bago. Ako nga, yung mga lumang notebook ng mga kapatid ko nung high school sila, yun yung ginagamit ko eh. Hindi ako bumibili, dami kong pambiling ganun. Pero sayang eh. Diba, sayang ano gagawin ko doon, di ba? So sayang lang. So yun ang mga ginagamit ko. So kahit anong lumang notebook, kahit na pa yan, di ba? Anong tawag dito? Cardo Dalisay yung balot.
Di ba yung mga notebook ng elementary student, ganon. Meron pa bang ganon? Di ko alam eh, kasi online class na. So kahit anong notebook or any, maganda kasi notebook eh. Or yung fini-flip, ano bang tawag doon? Basta, kahit ano, hindi mo kailangan bumili ng bago. Within the next 30 days, subukan mo lang practicein na every day, pagkagising mo sa umaga, isulat mo kaagad kung ano yung pinagpapasalamat mo. Kahit paulit-ulit yan. Kahit paulit-ulit. Every day, kahit paulit-ulit. Ano yung mga pinagpapasalamat mo para kahapon, ano yung pinagpapasalamat mo ngayon, at ano yung pinagpapasalamat mo in the future. 30 days lang. After 30 days, pwede ka nang tumigil. Bahala ka. Gusto mo ituloy? Okay lang. Kung gusto mo na itigil, okay lang. Walang problema. Subukan mo lang within the next 30 days. Okay? Ito yung ginatawag na gratitude journal. Kahit paulit-ulit yung pinagpapasalamat mo kahapon, pinagpapasalamat mo ngayon, pagagising mo, at pinagpapasalamat mo for the future. So for example, Lord, maraming salamat kasi ang dami kong nakausap na prospect kahapon. Kahit na hindi ako nakabenta, okay lang. At least, na-overcome ko yung takot ko sa pag-approach. Di ba? Yun yung kahapon. Ngayon, Lord, salamat, ginising mo ulit ako. May another chance ako para makuha yung mga pangarap ko. So marami kang pwedeng isulat. Nagbibigay lang ako ng mabilisang example sa inyo. No? Para hindi na tayo masyado magtagal. And then, ano yung pinagpapasalamat mo in the future? Lord, maraming salamat dun sa mga future buyers ko. Itong future buyers ko na to, kikita ko ng 10,000 pesos dito. Kaya salamat. Salamat in advance. Diba? So yun. Within the next 30 days, practicein mo. Then after 30 days, bahala ka na. So gawin mo para maalala mo siya palagi, gawin mo ay mag-set ka ng alarm sa phone mo. Pagkagising mo sa umaga or kahit bago ka matulog, pwede, bahala ka kung anong trip mo. Maglagay ka ng alarm sa phone mo. Kasi kapag di ka nag-alarm, makakalimutan mo yan. Sigurado. Kasi bagong ano to eh. Sigurado ko, meron ba sa inyong gumagawa na ng ganun? Meron ba? Yung may gratitude journal ka. Sige nga, comment kayo dyan kung meron na sa inyong gumagawa. Meron na ba? Hitain ko yung comment yung habang baka sakaling meron. Ayun. Ito. Si Vicmar. Okay, meron. Okay, good. Vicmar, mag-message ka sa akin. PM mo ako, bibigyan kita 200 GCash. Okay. So, yun. I hope na ituloy-tuloy niyo yan kasi magandang bagay yan eh. Okay, magandang bagay yan. Ayan, dami pang iba. Nauna na si Vicmar eh. Nag-comment agad siya. Okay. So, yun lang practicein mo. Kung sakaling wala ka pang ginagawa na ganun, practicein mo. Pinagpapasalamat mo kahapon, ngayon at bukas. Okay? Para ma-practice mo na yung gratitude. Kasi ito, papansinin mo, after 30 days, kapag nagawa mo ito, pansinin mo yung magiging pagbabago sa isipan mo. Pag mapapansin mo yung pagbabago sa mga tao sa paligid mo, may mapapansin ka pagbabago. Pag ginawa mo siya 30 days straight. Okay? So, yun lang naman yung aking topic for tonight. So, I hope na marami kayong natutunan. So, once again, congratulations sa atin, Team Genuine, dahil tayo ay 3 years na. And I hope sa next year natin ay mas marami pa sa inyo yung 10K Club, 50K Club, 100K Club, 500, tsaka 1 million. So, I know marami pa tayong matutulungan mga tao. I know na marami pa tayong ma-inspire. I know marami pang magbabago yung mga buhay dito sa Team Genuine Academy. Kaya, congratulations sa atin dahil 3 years na tayo, more decades to come, nagsisimula pa lang tayo. 3 taon pa lang tayo. Marami pang aasenso, marami pang magbabago yung buhay. Sana ikaw yun. Sana ikaw yun. Okay? So with that being said, balik ko na sa ating mga nagagandahang mga host.